Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, na sa atin po ay patuloy na bumubuhay, nag-aalaga, nag-iingat at nagpapala. Nais ko pong manalangin tayo saglit para sa ating pong pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos na ating ngayong pakikinggan at tatanggapin. Panginoon, kami po aming Diyos Ama ay nagpapabasbas sa iyo sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, sapagkat sinabi mo po sa iyong salita na hindi sa pamamagitan ng aming lakas, talino o galing, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na habang kami ay nakikinig, ito po ay maitatanim at maiukit sa aming mga puso upang aming panampalatay lumakas, tumatag at lumago. Tulungan mo kami, Panginoon, para po ito ay ma-apply namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon na binigay ng Panginoon ay yung the greatest love of all. Ano nga ba ang pinakadakilang pag-ibig ng lahat or pag-ibig ng higit sa lahat? Okay? Alam po natin na pag-ibig lang ang susi ng lahat. In English, love conquers all, love never fails. Pero sino ba yan sa buhay po natin? Ito po napaka-importante malaman natin kasi po, alam niyo po, dito sa mundo ay tayo po bilang tao ay nagmamahal sa emosyon, nagmamahal sa physical, at nagmamahal sa material or financial, no? Yan po yung tayo po ay bibigay ng words of affirmation, nagbibigay tayo ng quality time, receiving gifts, physical touch, and act of service. Okay? Pero alam niyo po, ang greatest love of all ay higit at sakop niya ang emotion, ang physical, maging ang material or financial. Kasi nga po, ang greatest love of all ay ang pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin. Hanggang ito po ay hindi po pala natin naintindihan bilang tao. Hindi tayo nakapagmahal ng buong buo sa ating kapwa. At sinong kapwa? Siyempre, sisimula yan sa iyong husband and wife, di ba? Ano pa sa iyong mga anak, sa iyong mga mahal sa buhay. Ma-apply mo ang love your neighbors as yourself kapag naintindihan mo pala yung the greatest love of all. Bakit? Kasi tayo mga tao dito sa lupa, kapag wala ho tayong pag-ibig ng Diyos, limitado ang pagmamahal natin. Kaya minsan, konting pagkukulang, konting pagkakamali, yung mga natutuklasan natin na kahinaan ng ating mga mahal sa buhay, ay hindi natin natatanggap yun kasi nasasabi natin na nagsisinungaling ka o nagsinungaling ka sa akin, hindi mo sinabi sa akin ng lahat. Parang katulad ng panahon natin ngayon, di ba? Pagka magkasintahan pa lang, hindi pa mas lubusang kilala ang isa't isa. No? Kahit sabihin na matagal na kami. No? Pero pag nag-asawa na, doon natin nakikita at makikita yung mga kahinaan. But the question there is, sa gitna ba? O sa panahon, o sa nagawa ba ng kahinaan ng iyong mahal sa buhay? Okay? Ay siya ba ay mamamahal mo pa rin ba ng buong buo? Kaya dito tayo tinulungan ng Diyos. Kasi masarap magmahal. Pero pag hindi natin alam ang kabuuan ng pagmamahal ng Diyos, yun na, nagkukulang tayo. Kasi nga, we are limited. Maging sa pinakamakapangyarihang salita na ang salita niyan ay pag-ibig. Yan ay magiging kulang kapag hindi natin alam ang tinatawag na spiritual love. Amen. At ang spiritual love na yan yung greatest love of all. Dito po sa secular, naalala ko po, nung ako po ay bata-bata pa, merong isang kantang sinasabi, learning to love yourself is the greatest love of all. Yan, di ba? So, pag yan ay, dakika mo maigi, ano yun? Mamahalin mo ng sarili mo? O, pag yun naman ay hindi mo rintindihan, yun na, nagkakaroon ng pagiging selfish life. Kaya ang mga tao ay nagfo-fall, nag-feel in terms of love, no? They will not
experience the full power of love because ang nagbubuo pala ng kapangyarihan ng pag-ibig sa atin ay ang spiritual love ng Diyos. Yan yung the greatest love of all. Kaya pala yung greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Okay? Before you love your neighbors, tapos as yourself. Neighbors muna, okay, bago sarili mo. Katulad ng sarili mo. So this is not about sa sarili, sa kapwa, kundi patungkol sa Diyos. So siya pa rin ang nagturo sa atin. Kaya nga mahirap magmahal ng isang tao kung walang pagmamahal ng Diyos. Anong sabi dyan? Ang sabi po dyan ay pag hindi natin alam ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin mamamahal ang ating kapwa ng buong buo. Kaya ang tanong is, paano ka ba umiibig? Paano ka ba nagmamahal? Anong klaseng pag-ibig ang binibigay mo? Love ba by emotions? Alam mo naman, pag ang tao, lagang emote na emote, di ba? Pati magagandang mga salita, pati magagandang mga pangako. Kaya lang, by words lang. Di ba? Ano pa? Love by physical. Pwede ka magbigay ng chocolates and flowers. Ano pa? Also, you give your gifts. Yung tinasawag na receiving gifts, no? You also give your time. Dumadalaw ka. Lagi kayo magkasama, di ba? Nagdi-date kayo. Pero ang tanong is, hanggang dyan lang ba? Okay, magagandang moments lang ba? Masasaya lang bang moments, di ba? Paano pag nagkasala? Paano pag nagkamali? Di ba? Yung expectation mo ang taas, nag-fail na ko, reality. Paano yan? Okay? Hindi tayo perfecto. Kahit anong ingat natin, okay? Nagkakamali tayo, and most of the time na hindi naman natin sinasadya. At doon tayo inintindi ng Diyos. Whether sinasadya mo o hindi mo sinasadya. My love or the love of God will conquer all our failures, all our imperfection or imperfection ng ating mga buhay. Okay? So, iba, nagmamahal lang sa pamimigay lang ng mag-giving, di ba? Yung mga material things, di ba? Bibigay ng financial, di ba? Kaya minsan gugulat tayo, bakit? Binibigyan naman ng pera pala, pinapaaral naman pala, lahat naman pala ng di ba? Kulang pa rin, hindi pa rin. Ano sinasabi? Parang pelikula lang, di ba? Binigay mo nga ang lahat ng pera mo, pero hindi mo binigay ang pagmamahal mo. O, di ba? Tindi, di ba? Kasi nga, this is not about the material things. This is not about the money. Even this is not about what we say. Okay? Or even sa physical, paano, di ba? Inaalagaan natin ang isa't isa. Kaya lang, di ba? Sa pag-aalaga natin, minsan napapagod na napupuwi din tayo. Minsan nauubos din yung ating pasensya, di ba? Hanggang kailan kita alagaan? Hanggang kailan kita tutulungan? So, with kind of love, talagang nauubusan tayo. Buti na lang, ang pag-ibig ng Diyos, hindi nauubos. Sa kabila ng kahinaan, sinusustain niya para lumakas. Sa kabila ng kulang pag-unawa, kulang ang pagtanggap, kulang ang pagpapatawad, kaya binibigay niya yun para kung ano man naging pagkakasala, pagkakamali ng ating mga kapwa, lalo mga mahal natin sa buhay, matatanggap pa rin natin sila ng buong buo dahil sa pagmamahal ng Diyos na buong buo rin sa atin. Not to para ma-spoil sila. No. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, di ba, tayo po ay nakakadama niya, nagsisisi tayo ng kasalanan natin. At ang purpose ng pagsisisi ng kasalanan natin, tutulungan naman tayo ng Diyos para magbago. Kaya nga mayroong repentance and change of life. At dyan tayo laging tinutulungan at tinuturuan ng Panginoon habang buhay tayo dito sa lupa. Okay? Kaya nga, habang buhay ka, may pag-asa. Habang buhay, may pag-asa ka magbago, lumapit sa Panginoon. At makakalapit lamang tayo kapag damang-dama mo, tanggap na tanggap mo, unawang-unawa mo kung gaano tayo minahal ng Diyos. Romans chapter 5 verse 8. Ano sabi rito? Ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kahit nung tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. At alam natin, 2,000 years ago, when Jesus died on the cross. Kaya pag ito po natanggap mo at natanggap ng lahat ng mga tao sa buong mundo, walang away, walang siraan, walang mga kaguluhan. Kasi it's all about the love of God, okay, that will complete our life. Na siyang bumubuo, kumukumpleto sa buhay natin. At yung spirit, at yung pagmamahal ng Diyos, yan ay spiritual life.
Itinatanim yan ng Panginoong Diyos sa spirit natin. Para yan ang siyang ating maisapamuhay. Kasi mahirap mahalin ng tao. Bakit? Kasi nga mahina ang tao. Nagkakamali. Minsan nga, di ba, sinasadya pa. O, di lalo pag sinasadya, masakit lalo yon. Okay? So, ano mangyayari? Di lalo kang magkakaroon samaan ng loob sa kanya, di ba? Mabuti pag sabi hindi ko sinasadya, uunawain mo pa eh. Eh, may mga taong nasasadya niya dahil kahinaan niya. Ayaw niya. Gumawa ng kasalanan, manloko ng kapwa, di ba? Pabayaan ka. Pero nagagawa niya dahil sa kanya rin kakulangan. Baka pagod, may sakit na rin siya na hindi niya sinasabi, di ba? O kaya ay masyadong maraming problema, hindi ka napapansin, di ba? In that kind of situation, baka may isip mo, ay hindi niya na ako mahal. No. Kasi nga tao lang tayo. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, ginawa at ginagawa ng Panginoon, lahat ng kulang ng pag-ibig ng Diyos. Yan. At lahat yan ay matatanggap ng isang taong tatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po ang tunay na the greatest love of all. At lahat po ng tao ay dapat makatanggap niyan. Kasi hindi tayo makapagpatawad pag wala tayo niyan. Hindi tayo makakagawa ng mabuti sa masamang gumawa sa atin ng masama. We cannot love our enemy. Even we cannot love our neighbors and feed them without the love of God. Kita nyo yan? Di ba po? Kaya nga napakaganda nung sinabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 13, di ba? Sabi niya, ang meaning ng pag-ibig, at ito po ay babasahin natin saglit para maintindihan po natin. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang o mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayaang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayang magsalita sa iba't ibang mga wika, at ang sabi rito, mawawala din ng kalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Alam niyo yan? So kaya po, pag naintindihan ng lahat ng tao yan, okay? So ano mangyayari? Masayang mabuhay sa daigdig dahil puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. And again, kailangan lahat yan ng tao. Sino mang mga mayaman, sino mang mga may katungkulan, sino mang mga taong mga matataas ang naabot na sa buhay, di lalo na po yung nag-uumpisa pa lang. Okay? Umaabot at inaabot ang bawat isa. Kaya nga napakaganda na matanggap natin itong lahat. Alam niyo po, binilang ko to, 15 ang meaning ng spiritual na pagmamahal ng Diyos sa atin. More than a physical, more than emotion, more than material or financial that we need. Bumubuo, nagsusupply, at nagpupuno ng buhay natin. Kaya nga pag nasa Diyos ka na, wala ka nang hahanapin pa. I-apply mo na lang ang lahat ng bagay na puno ng pagmamahal. Paano ka naglilingkod? Paano ka nagtutulong? Paano ka magsasalita? Paano ka mag-i-encourage? Paano ka magbibigay? Ang sarap mabuhay sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, yung John 3:16, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit tayo makasalanan, inibig niya tayo para mapatawad niya tayo. Di ba? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanyang sumumpalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na mapupunta o mapapahamak sa impyerno, hindi ka mapapahamak sa earth. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ang magpoprotekta sa iyo, magpapalago sa iyo, magpapatatag ng pananampalataya mo. Amen. And remember, the love of God continue to grow. Lumalago po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Dahil ang kanyang pagmamahal ay hindi lang sa umpisa, kundi hanggang sa katapusan. Amen. At yan po ay araw-araw available 24/7 binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nung ni-review po yan sa 1 Corinthians 3:16 din, di ba? 1 John rather. Di ba? Merong John 3:16. Sa 1 John 3:16, ni-review po ito. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig.
Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapwa or para sa kapatiran. Amen po ba? So, saan ang ating buhay dito sa lupa ay makakatanggap ng walang katapusang pagpapala. At hindi lang yan sa mga material, hindi lang yan sa emosyonal, hindi lang yan sa physical, kundi dahil yan sa spiritual na pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. So, ito ay tinanggap mo. Okay? Kung sino man ang nangaway sa'yo, nanira sa'yo, okay, na meron kang nakasamaan ng loob, patawarin mo siya at palitan mo ng pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? At yan po, mag-aayos ng mga relasyon, yan po, mag-aayos ng mga buhay na magulo, kasi nasisecure tayo, nakukumpleto tayo, di na tayo ma-insecure, di na tayo magiging incomplete. We are secure and complete in the love of God, because that is the greatest love of all. Amen. So, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat at kayo po ay nakikinig kayo, tumatanggap nito at nais kitang ipanalangin. Panginoong Diyos, maraming po salamat sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Mula sa iyong salita, pinaunawa mo sa amin, kailangan naming lahat ng pinakamakapangyarihan, pinakadakilang pag-ibig na ito'y sa iyo lamang matatagpuan. At ito, Lord, ay available na binibigyan mo sa amin upang ma-apply namin sa mga buhay namin. Lord, kailangan namin ito. Parang hindi kami mabuhay sa sama ng loob. Hindi kami mabuhay sa galit, sa paghihiganti, kundi mabuhay kami sa pagpapatawad, sa pag-uunawa, at sa pagbibigay ng pagpapatawad, ng tulong, sapagkat yan, Panginoon, ay galing po sa iyo. Thank you, Lord, that your love is the greatest love of all. At sa oras na ito, sa patuloy, Panginoon, ng paghingi ng tulong ng iyong mga anak. Lord, ang pag-ibig mong bumalot sa aming buhay, sa aming pamilya, maging, Panginoon, sa aming mga kapwa. At Lord, I pray na yung mga nangangailangan po sa mga oras na ito, kagalingan sa pisikal, Panginoon, mahal mo kami, nais mo kaming pagalingin. Salamat po, you are not limited by time or by distance. Pagalingin mo siya, Lord, yung mga nasa ospital, yung mga nasa banig ng karamdaman, mga nasa tahanan, saan man sila naroon ngayon, Lord. As they pray, honor their faith, Lord. And Lord, dinggin mo po ang kahilingan sila ay pagalingin mo po. Walang mahirap, walang imposible sa iyo. Ganun din po, Lord, yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Lord, you are the provider and supplier of our needs. Kaya mo to binibigay dahil ikaw ang aming Ama na mapagmahal at nais mo kaming lahat ay tulungan, Panginoon. At lagi mo sa aming palala, Lord, ito'y pagmamahal mo sa aming lahat. Tulungan mo kaming ma-apply namin ang pagmamahal sa aming kapwa. Pagpalain mo po, Lord, ang aming mga kababayan at ang aming bayan, Lord, mapuno ng pag-ibig. And let there be peace, Lord, sa aming pong mga political leaders, because yung pag-ibig mo ang mamamagitan sa anumang mga sigalot, pag-aaway, mga siraan, ang pag-ibig mo, Lord, ang siyang magbibigay ng peace and communication, Lord, na magpatawaran sa bawat isa. Continue, Lord, to heal our land as you heal our heart because of your greatest love. Thank you, Lord. Cover us by the blood of Jesus. And this is we pray, God, in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless po. At araw-araw na pagpapala, patuloy po tayong magpalago. Patuloy po tayong magpatatag sa ating pananampalataya hanggang tayo po ay mamunga. God bless us all po. Araw-araw na pagpapala.